Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay January 28, 2026. So, Wednesday. At ayun, nag-bounce nga yung index natin ha. Medyo lumalaban siya dito sa MA20. Nagkaroon tayo ng support. Okay, so 6,355.78. So, nag-close siya ng 0.78%. So, ICT yung humatak dito sa index kasi nag-up siya ng 4.12%. Si RCR nagda-drop pa rin siya kasi yung kanyang sale of shares, alam ko 7.4 per share. So, doon pumunta yung price action natin. So, yung pinakamalakas na galawan sa market natin, ang alam ko, wala kasi dito. Ang alam ko is yung mining stocks pa rin. Malakas pa rin sila kasi, di ba, kagabi, yung nakita natin yung galawan sa market nila, malakas rather sa gold prices, 'di ba? Umakyat siya. So and then sa pang good news sa galawan natin for today kahit papaano, another 463.37 million. So bumabalik tayo sa siguro estimate ko mga 4.5 billion na net foreign buy dito sa market. So hopefully masundan yung galawan ng mga ibang blue chips. Pero ngayon karamihan pa rin yung gumalaw is mga mining stocks pa rin. So sila pa rin yung mga winners natin. Okay? So sa global market, mix yung galawan ng US pero nag all-time high na naman si kung tama ako si Nasdaq. Tapos parang okay din naman yung nakita ko na futures. O holiday ba? Parang hindi ko nakitang gumalaw yung futures niya. Tapos ayan, silipin na lang natin. Hindi ko nakita si European at saka si Asian markets. Kasi nakikita ko kanina si crypto. So hindi naman siya masyadong gumagalaw yung sol natin nasa 126, 127 kanina. So hindi rin masyadong gumagalaw yung cryptos natin. Okay? So balik tayo dito. Sa Philippines naman, ang malakas yung galaw for today si Bloomberry. So di ba, nung isang araw yata yun, nag-try siya mag-spike, bumaba ng 4%, next day red. And then ngayon is nagbe-breakout. So nag-up siya ng 7.89% and meron siyang 18.76 million net foreign sale. Okay? And then si AP, 7.18%. So up siya. And then meron siyang uh, net foreign buy ng 6.4 million. Tapos si Nickel, nag-up ng 4.86%. So meron siyang, ito maraming net foreign buy. 38.82 million net foreign buy. So diretso pa rin kahit overbought na. And then si ICT natin, so bumabalik nga siya. Hinatak niya yung index. Ang laki ng nito eh. Net foreign buy na sa 458.84 million net foreign buy. Tapos up siya ng 4.12%. And then si Macro Asia, so nag-up siya ng 3.6%. And meron siyang 2.97 million net foreign buy. Tapos si APX, nag-up ng 3.2% plus meron siyang 14.22 million net foreign buy. So malakas pa rin yung mga mining stocks natin. Okay po. So yun po yung mga galawan. So yun yung mga pag-usapan natin. Yung iba minings gumalaw, alam ko LC, pero mga 1%, C+, negative 0.58, so nasa 13.6 yata to. So nasa bandang ilalim pa rin yung kanyang galawan. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel po natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk kasi na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader as usual. Subscribe ka lang para updated ka or kung sumojoin ka dito sa trading group natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers, company reviews, sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, and yung mga risk management natin. Okay? So double check mo na lang. Crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page. Check mo na lang po. Mag-pick yung mga articles natin sa local market. And then Twitter. So dito muna tayo sa pinaka-summary ng index. Oh, so malakas pa rin yung mining natin. So bumawi siya ngayon, kahapon nag-drop kasi 2.23% up siya.
Services 2.53. Tapos mahina pa rin si property, negative 0.22%. So ang maganda sa ngayon, okay, net foreign buy pa rin tayo ng 463 million. Ibig sabihin, ayaw pa rin umalis ng mga foreigners sa market natin. Okay? So ito yung closing natin kanina. So ICT nga, 4.12%. Ayala Corporation, di ba? Lumalaban na rin siya, 2.27. Emperador, 1.54. Jollibee 1.5, GT Cap 1.39%, and then Meralco 1.37%. So nag-drop. Ano nangyari dito kay ASEN? Negative 5.1%. AGI minus 1.6, Pure Gold minus 1.6, and LPG, kala ko breakout to, negative 1.27%. Okay? Share buyback si Ali Robinson, ayan o, 7.4% per share. So hopefully mag-stabilize na si RCR natin kasi nag-drop siya, di ba? Bloomberry, Mega Fanalo looking to expand its lineup. Ayan, so yan pa rin yung catalyst ni Bloom. Si Plus kasi walang balita. Okay, tapos first half, so ito yung mga movers na financials yung gumagalaw kanina. Surepass, sell its 49% equity interest in PT Simbilan. So, nag-divest na siya for 17.6 million. Ayan, wala na siyang pera. Robinson Land, 7 billion block sale of RCR. So, yun nga po, 7.4. So, yung net foreign buy natin kay ICT yun. No? So, kasi nung isang araw, di ba, may 7 billion tayo na net foreign buy sa market natin. So, gold, tumataas pa rin. And then, ano nangyari dito sa Indonesia? Nag-plunge down siya ng 7%. Okay, may issue ba sa Indonesia? AGI shares fell on benchmark index removal. Ayan, opening natin ng umaga, maganda naman siya. TEL, investment in Kayanan Solutions. MER, ERC, approved fuel cost recovery. And then Bloom, rose to a 2-month high on renewed interest. Share buyback, Ali, BRN, OPM, MEG, at saka si SMPH. Okay? So Maynilad, lower NRW losses for 2025. And then Ayala to acquire 84% of Glacier Mega Fridge. COLHC to eh. Converge top students gamers to build next wave of digital users. Okay? Renewed interest kay Bloom. Dominion. Hindi nag-trending ngayon. Ano kaya nangyari sa kanya? Silipin natin. Tender offer to buy holdings. Masyadong mababa, di ba? So 1.68 alam ko 3 pesos to, di ba? Nang pinag-uusapan natin. So ASEN, stock rights offering na naman. Ayan. So ito yata yung ayaw nila kay ASEN, SRO. Okay? So yun lang yung mga balita natin na nakuha dito sa markets. Okay, and then patalastas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali ka lang po dito sa Patreon channel na po natin. Okay? So, tingnan natin yung ating galawan dito sa index. So, medyo maganda. So, hopefully, mag-retest tayo dito sa 6,500. So, nagiging support natin yung MA20. So maganda yung galaw niya, yung RSI nagbabounce, pero yung MACD niya mahina pa rin. So late kasi gumalaw tong si MACD natin. Okay, so good. 6,355, 0.78%. So Thursday and Friday, dalawang araw pa. And then meron tayong 463 million net foreign buy. Okay, so nauna sa movers, si Bloom, ayan, nagtatry mag-breakout sa MA100 nga. 7.89% Atlas, so mining, diretso. 7.18%, tingnan natin sa Fibonacci. Si Nickel, 4.85, ayan, pag-usapan natin. Tapos si Macro Asia, nag-bounce lang, 3.6%. Tapos si Benguet, 3.13, ito pag-breakout na. EPX din, ayan, maganda rin. So, nag-jump. 3.2, PRIT, maliit yung volume pero ayan umakyat 2.46%. And then Ayala Corporation 2.27%. Okay?
So sa mga losers, si ACR, ayan, binawian na. Ako, ang laki. Nangulong na naman si yung mga high flyers natin. Negative 16%. Okay, ingat sa high flyers. Shell PH, bumalik ko din na negative 8.6. Oldie, ayan, nagda-drop na yung mga high flyers natin. Minus 7.84. ASN minus 5. Home, minus 4%. Kakainin na niya yung yung Apic Ionics, drop 3.7. DNL minus 2.6 and sino pa? FNI minus 2.05%. OGP nag-drop pala. Ayan. So, nahirapan na yata si OGP natin. Okay, so balik tayo dito. Silipin natin yung galaw na market muna. So, may futures pala. So, maganda yung futures. S&P 0.31%, Nasdaq futures 0.8%, and then Dow futures 0.03%. Okay? So, mix kagabi. Mapula pala sa Europe. And then, tama nga nag-drop si Indonesia ng 7%. So, mantakin mo, index yan ha. So, pag nag-drop yung index ng 7%, nagta-times 2, minsan times 3 pa nga sa individual na na mga, example, mga blue chips. So, may mga nag-drop dyan ng 14% sa blue chips nila. Ayan. Ewan ko, opportunity, di ba, sa biglang drop. Dahil sa review ni MSCI, di ba, ang laki ng impact. Ayan. So, lakas ng drop. Hopefully, hindi tayo ma-review na ganun ni MSCI. Okay? So, mukhang hibas, ano ba tawag doon? Nahimasmasan na sa flood control, di ba, yung market natin. Okay? So, yun yung mga galawan. Tapos, sa crypto pala. So, Bitcoin, 89K pa rin. Ethereum, 3K. XRP, 1.93. Tapos, si Sol, 127. And then, si Dodge, 0.13%. Okay. So, yun yung mga galaw natin sa market. Balik tayo dito and very quick review lang dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si Bloomberry. So, napapansin siya dahil doon sa mga balita niya sa kanyang mega panalo. Si Plus walang balita. Kaya pabagsak yung price action. So, nandito tayo sa pinaka-resistance na usapan natin kahapon. Malapit dito sa MA 100 nga po siya. So, tuloy na yung breakout natin. No? Nag-breakout na siya dito sa 2.8. So, maganda sa kanya, triple bottom o 4 times bottom na siya dito sa 2.6. Okay? So, hopefully isang malaking bounce kung magbe-breakout siya dito. Pero downtrend, no? Downtrend pa rin yung pinakabuong picture niya or nag-double bottom siya dito sa 2.69. Okay? So, gumaganda yung chart niya. Yung RSI niya nasa 65. So, lumalaban yung price action. And then, okay din yung kanyang pinaka-MACD formation. Okay? So, net foreign sale nga lang siya. 18.76 million net foreign sale. 7.89% up move yung galaw niya. And then, nag-close siya ng 3.01 pesos. Okay? So, hopefully, mas maganda ulit yung galaw niya. Breakout. So, breakout ang potential for tomorrow. So, yung mga mining stocks natin, saglit. Silipin natin si gold. Ayan, market pa rin, no? Lakas. Okay. So, alam mo na. Baka dito na naman yung galawan natin bukas. Ayan. So, pinipitik na yung mga stocks na. Lalaki ng volume, no? So, si Atlas, nag-up siya ng 7.18. Nag-close sa 9.11. And then, meron siyang 6.4 million net foreign buy. Okay. So, siguro extended Fibonacci pwede na rin, no? Although dahan-dahan lang yung galaw niya. Ayan. So, tama ba? Tama, ito yung susundan niya. So, pinaka-next stop na pwede niyang gawin, okay, hopefully hindi bumagsak yung galawan ng mga gold prices natin. Kasi nagbe-breakout na siya. Nag-breakout na siya pala dito eh. Yan, breakout na siya. Breakout na rin ito. So, dito na tayo sa bandang kaliwa. Dito pa nga pala sa 9.9 yung pinaka-next na resistance. Level natin sa kanya. So, very good. Congrats po kung meron ka. Breakout ulit. And then, ito lang maganda sa kanya yung volume nyo.
So, malalaki yung volume niya. So, pinipitik talaga si Atlas. So, kaya lang overbought, no? Watch out na lang, syempre. Sasabay-sabay yan pag nag-pullback si gold. Ayan. Okay, bullish. So, maganda yung kanyang galawan. Next, mining stocks ulit. Nickel. Yung galaw ba ni Mac parang sa related din sa mga mining, di ba? So, breakout ulit si nickel natin. Lakas nito, no? Overbought na rin siya. So, ito yung pinaka-support na niya. Taas na natin. And then, ito yung pinaka-next na resistance level natin. Tama-tama sa Friday, no? Pag mag-profit taking yung mga mining stocks. So, bullish yung galawan natin. Dito, bullish yung Ayan, sasalubong yung trend channel natin sa kanya. Okay, so very good. Maganda yung galaw. So, nag-up na siya. And then, okay din yung RSI at saka MACD formation. So, panahon ng minahan. So, nag-close nga siya 5.4 up ng 4.85%. Ito maganda. Meron siyang net foreign buy na 38.62 million. Okay po. So, yun yung galaw. Pwede mo naman i-adjust dito. Ayan. Pwede rin ganyan. Kung masyadong mataas yung drawing natin. Para sakto, nasa 5.89 yung resistance level natin. Ayan. Depende sa angle niya. Next, ICT. So, breakout ulit. Ang ganda ng breakout. Tapos, ang lakas ng volume na ito pag mag-breakout eh. So, 454 million net foreign buy. So, nag-close 645. So, 4.12%. Malit lang yung breakout niya. Pero all-time high si, di ba? Ayan, panalo sa ICT. So, diretso. Yung kanyang galawan, ang pinaka-support is MA20. Yung sinusundan na pinaka-trend ng markets natin. Okay? So, okay yung RSI movement. Ayan. So, maganda rin siya. So, ito yung dadala ng galawan ng mga blue chips. May catalyst ba? Parang wala naman eh. Yung volume lang talaga. Ayan, lakas. So, next, si Macro Asia. Baka nga din gumalaw to eh. Dahil doon sa mining stocks na naman. Pero, tingnan natin. Hopefully, makabreak siya. So, niretest niya lang yung previous na resistance area. Pero uptrend naman siya, mabagal nga lang yung pag-uptrend ng price action niya. So, parang lang eh, ICT, no? Mabagal yung galaw. Okay, so nasa bull side naman siya. Okay din yung MACD, pero mabagal. So, 4.89 yung close, up 3.6%. Maganda pag nag-break to. Kasi mataas yung next na resistance. So, 2.97 million net foreign buy. And then lastly, si APX, yung king of money stocks. So, pa-breakout ulit. Tingnan natin. Tipid na tipid yung galaw niya. Pero baka bukas yung breakout na ito kasi solid na naman yung galaw ng gold. Ayan. So, uptrend lahat. Indicators, pa-breakout. Ayan. Okay? Pero ang taas na niya dito sa MA100. 50%. Yan yung pinakamataas na spike ni APX. Okay po. So, 15.48 closing, 3.2% and 14.22 million net foreign buy. Okay po. So, yun lang muna yung galaw natin. Hopefully, net foreign buy ulit. Properties pa rin yung pinakamahina sa galawan ng market natin. Okay. So, anyway, mining na naman yung pinaka-movers natin. So, on the way pala ulit tayo sa breakout dito. 6.5. Ganda yan. Pag first quarter, breakout dito sa 6,500. Malakas kasi yung drop ng Indonesia. So baka mag-alisan doon yung mga foreigners doon, no? So, JKSE. Silipin lang natin kasi syempre kung nag-drop sila, pupunta sa ibang bansa yung JKSE. Hindi naman dito. So nangyari yung drop nila. Okay? Pero ito yung isa nabasa ko din na nag-drop ng ayan 7%. So hindi yata ito yung Pero ito, composite index din siya eh. Okay, hindi siguro nag-reflect. Wala pa siguro dito. Okay pa. So yun lang muna yung ating review. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide.
sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.